So, lesson 7, equilibrium of non-concurrent or parallel force systems. So, there are three equilibrium conditions that can be used for non-concurrent or non-parallel. The sum of all forces in the direction or horizontal. The sum of all forces in the y direction or vertical is zero. Then the sum of moment at any point is zero. So, in short, yung summation ng horizontal, vertical, and moment is zero. So this is our first problem. Determine the reactions for the beam flow. Ito yung beam natin, dalawa siya. Nakapatong yung isa. Since roller yung gamit natin, isang reaction lang yung kukunin bawat point. So next, i-isolate muna natin tong nasa taas. Since kapag nag-solve tayo, yung nasa taas lagi dapat yung inuuna. Since meron tayong rectangular load dito sa beam ng A and B, kukunin muna natin yung pinaka-ano niya. Pinaka-point. Since dito, hanggang dito yung base niya, which is 6, since dalawang 3 meters, tas yung load neto is 4. Pag multiply lang natin siya, 6 times 4, which is 24. Ilalagay lang natin sa gitna ng 6, ng 3, which is sa gitna nito. Pag pinag-add natin siya 6, and yung gitna niya 3. So, magmo-moment muna tayo dito sa point A para makuha natin tong letter B. So, B papunta sa A. Since roller siya, pataas yung direction niya. Since papunta siya sa A, counterclockwise, then i-multiply natin siya sa pinaka-distance na. Kung ito 6, then i-add lang natin to, magiging 8. Plus yung 24 na nakuha natin sa rectangular loop. Then yung natitirang distance na, which is 3 and 5. 3 and 2, 5. So, dito, i-solve lang natin siya para makuha natin yung letter B. Ito, ililipat lang natin siya dito para maging positive. Then, compute natin to. Tapos, divide sa 8. And makukuha natin is 15 kilonewton. After natin mag-moment, pwede na tayo mag-summation force vertical. Since vertical lang naman yung meron tayo dito. Ilalagay natin yung 24 na pababa, negative siya. Then 15 pataas, positive. Then yung A dito, positive din siya. So, ililipat lang natin itong dalawa dito sa kabila. So, A is equals to 9 kilonewton. So, next page naman tayo. Then, dito na tayo sa lower part naman. Since nakuha na natin yung upper part. Dito, mag-moment ulit dito sa D na pataas. Taas siya pa rin. Magmo-moment lang tayo dito C, since pataas siya, and papunta sa D, counter, negative, then yung full distance niya, which is 8 plus yung itong load, then kung ilan yung distance niya na natitira papunta dito sa D, which is 4. Pwede natin siya i-shift solve para mas mabilis. C dapat yan eh. C is equals to 7.5 kilonewton. Then, ang meron lang naman tayo na force is vertical. Yun lang yung gagamitin nating summation. Summation force vertical is equals to yung mga nakuha natin. Yung sa C, 7.5. Then yung 15. Then yung T,
na pataas, positive. So, ililipat lang natin to. Dapat diyan. T is equals to itong dalawa ililipat. Kabila. Then, makukuha natin is 7.5. Since symmetrical naman siya and yung gitna niya na low, nasa gitna din. So, ayun na. Thank you.